Sino ang nagpapasok sa maruming babaeng ito rito? This is Casa Aurelia. Hindi ito charity ward ng public hospital. Ang boses ni Verona ay parang hapit na kwerdas ng biolin, matinis, mapagmataas, at bawat salita ay may talim na humihiwa sa malamig at mabangong hangin ng butik. Napatigil si Tricia sa gitna ng malawak na showroom. Ang kanyang mga daliri, na bahagya pang nanginginig sa pagod, ay mas lalong humigpit ang kapit sa isang maliit na telang pelus na nakabalot sa kanyang palad. Amoy luya pa rin siya. Amoy bawang at singaw ng mainit na kanin. Simula 4:00 ng madaling araw, hindi siya humihiwalay sa kusina para ihanda ang pinakamasarap na arroz caldo para kay Doña Celestina, na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kahit ang kanyang simpleng cotton na bestida ay may bakas pa ng talsik ng mantika at ang kanyang mga tsinelas ay pudpud na sa kakamadali. Ngunit para kay Tricia, hindi mahalaga ang kanyang hitsura. Ang tanging nasa isip niya ay ang maayos ang lock ng luma at kupas na jade bracelet ng kanyang yumaong ina. Ito ang tanging kayamanan na itinitira niya para sa sarili. Ang tanging bagay na hindi niya isinuko nang pumasok siya sa mundong ito ng mga Valmores. Miss Verona, pasensya na. Gusto ko lang sanang ipagawa ang lock nito. Mahinahong pakiusap ni Tricia. Sinubukan niyang ngumiti, isang ngiting sanay na sa pag-unawa at pagtitiis. Sandali lang naman ako. Ito kasi ang huling alaala ng nanay ko. Verona laughed, a dry and insulting sound that echoed against the glass displays of multi-million peso diamonds. Alala? Ineng, look around you. This is the flagship store of Casa Aurelia. We sell dreams, not garbage. Yang hawak mo, that's not even high-grade jade. Mukhang kinuha mo lang sa bangketa sa Quiapo. It's an insult to our brand. Pero, asawa ako ni Rafael. Ang bulong ni Tricia, halos hindi marinig. Ang salitang asawa ay parang isang bawal na gamot sa kanyang dila. 18 taon na silang kasal, ngunit sa loob ng mga pader na ito, para siyang isang anino na pilit ibinabaon sa limot. Asawa? My God, the audacity! Lumapit si Verona at ang amoy ng kanyang mamahaling French perfume ay sumakal sa amoy ng pagmamahal na dala ni Tricia. I don't care if you claim to be the Queen of England. Sa suot mong yan, mukha kang magnanakaw na naghahanap ng tiyempo. Security! Ilabas ang babaeng ito bago pa mamaho ang buong store. Sa bawat hakbang ng papalapit na security guard, nararamdaman ni Tricia ang panlalamig ng kanyang mga talampakan. Ang hiya na laging ibinubulong sa kanya ni Doña Celestina na dapat niyang ingatan, ay ngayon ay lumalamon sa kanyang pagkatao. Biglang tumigil ang lahat ng bumukas ang pinto sa itaas na palapag. Sa may balkonahe ng mezzanine, doon, nakatayo ang isang matikas na babae na balot ng sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang bahid ng kahit anong gulo. Si Doña Celestina. Mama! Ang tawag ni Tricia ay puno ng pag-asa. Inisip niya na sa wakas, may magtatanggol sa kanya. Dala-dala pa niya sa kanyang isip ang init ng sabaw na mismong siya ang nagpakulo para sa babaeng ito. Tumingin si Doña Celestina sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay walang init, parang 2 piraso ng itim na bato na hindi kailanman matutunaw. Hindi siya bumaba. Hindi siya nagsalita para pigilan ng gwardiya. Sa halip, kumuha siya ng isang puting panyo at dahan-dahang tinakpan ang kanyang ilong. Na tila ba ang presensya ni Tricia sa ibaba ay isang mabahong hangin na pilit pumapasok sa kanyang marangyang kinalalagyan. Verona, ang malamig na boses ng matanda, ay umalingaw-ngaw. Sabi ko sa inyo, ang Casa Aurelia ay para sa mga taong marunong magdala ng dangal. Ang sino mang hindi marunong magbihis ng naaayon sa kanilang katayuan ay walang puwang sa ilalim ng bubong na ito. Kondaw niya Valmores, kung dukfep lam dia din nay, mat-mat bang kayang vengew hendo? Parang isang malakas na sampal, ang bawat salitang Tagalog
na lumabas sa bibig ng kanyang biyenan. Namuuo ang luha sa mga mata ni Tricia, ngunit bago pa man ito pumatak, naramdaman niya ang magaspang na kamay ng gwardiya na humawak sa kanyang braso. "Ma'am, labas na ho tayo ng maayos." Ang utos ng gwardiya. "Bitawan niyo ako." Sa kagustuhang kumawala, nawalan ng balanse si Tricia. Bumagsak siya sa matigas at makintab na sahig na gawa sa Italian marble. Ang tunog ng pagtama ng kanyang buto sa sahig ay hindi masakit kumpara sa tunog na sumunod. Isang malutong na pagtunog ng isang bagay na nabasag. Ang jade bracelet, ang tanging alaala ng kanyang ina, ay tumalsik at nagkahiwa-hiwalay sa 2 piraso sa gitna ng silid. Nanahimik ang buong butik. Nakatingin ang mga mayayamang mamimili, nakatingin ang mga tauhan. At sa itaas, dahan-dahang tumalikod si Doña Celestina na tila ba ang pagkabasag ng puso ni Tricia ay isang eksena lamang sa isang murang palabas na hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Nanigas ang katawan ni Tricia sa sahig. Ang lamig ng marmol ay gumagapang na sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa nabasag na jade at sa gitna ng kanyang matinding kahihiyan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Matapos ang lahat ng sakripisyo, ang tanging matitira ba sa akin ay ang mga piraso ng bagay na wala ng silbi? Hindi siya umiyak. Ang sakit ay napakalalim, kaya ang luha ay tila naging bato na rin sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang mga piraso ng jade, ang kanyang mga kamay ay dugo ang bahagya dahil sa gasgas sa sahig, habang sa labas, ang araw ng Maynila ay tila tumatawa sa kanyang sinapit. Ang bawat hakbang ni Tricia papasok sa mansyon ng mga Valmores ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila isang malaking bibig na handang lumamon sa kanyang natitirang pagkatao. Hawak pa rin niya ang mga piraso ng nabasag na jade. Ang matutulis na dulo nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Mas masakit ang bawat tingin ng mga katulong na dati ay nakangiti sa kanya, ngunit ngayon ay mabilis na nagiiwas ng tingin. Tila ba ang kahihiyang sinapit niya sa Casa Aurelia ay isang nakakahawang sakit. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Doña Celestina sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Hawak niya ang isang tasa ng tsa at ang usok nito ay dahan-dahang pumapailan lang, kasing lamig ng kanyang ekspresyon. "You look pathetic, Tricia." Ang unang bati iyang matanda nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay parang banayad na haplos ng sutla, ngunit may talim ng isang labaha. "Hindi ko akalain na pagkatapos ng 8 taon na itinira kita sa bahay na ito, ay babalik ka pa rin sa pagiging marusing na babaeng nakita ko sa palengke." Nanginginig ang boses ni Tricia habang sumasagot. "Mama, nakita niyo ako roon. Nakita niyo kung paano ako hiyain ni Verona. Bakit hindi niyo man lang ako tinulungan? Bakit niyo hinayaang kaladkarin ako ng gwardiya na parang hayop?" Ibinaba ni Doña Celestina ang tasa sa platito. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng salamin ay nagpayanig sa puso ni Tricia. "Tulungan ka? For what?" "Para lalo mong ipahiya ang pangalang Valmores." Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit. Ang bawat kalansing ng kanyang mga gintong alahas ay tila isang hatol ng kamatayan. "I warned you, Tricia. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay na mukhang katulong. But you chose to be stubborn. Isang mangkok ng kanin at manok? Iyan ba ang mas mahalaga sa'yo kaysa sa dignidad ng asawa mo? Iyon ang paborito niyo, Mama. Nagluto ako para sa inyo dahil akala ko pamilya tayo." Ang bawat salita ni Tricia ay may kasamang pait. Ang bracelet na ito na lang ang alaala ni Nanay. At ngayon, basag na ito dahil sa utos niyo sa mga tauhan niyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina.
Kinuha niya ang isang mamahaling Hermes silk scarf mula sa kanyang balikat. Sa harap ni Tricia, yumuko ang matanda, hindi para humingi ng tawad, kundi para punasan ang isang maliit na bahid ng dumi sa sahig na iniwan ng maruming tsinelas ni Tricia. Pagkatapos, itinapon niya ang scarf sa basurahan sa gilid. Tila ba ito ay naging basura na matapos madikit sa bakas ng kanyang kondaw. Family? Utang na loob mo sa pamilyang ito ang bawat hibla ng damit na suot mo, Tricia. Don't talk to me about family when you can't even act like a Valmores. Ang boses ni Celestina ay naging bulong na nakakapangilabot. Verona did the right thing. At kung ako sa'yo, mananahimik ako. If Rafael finds out how much of a mess you made today, do you think he will still see you as the woman he married? Or just another burden he needs to get rid of? Ang hiya ay unti-unting napalitan ng isang apoy na nagniningas sa kaibuturan ni Tricia. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono sa gilid ng mesa. Pangalan ni Rafael ang lumabas sa screen. Mabilis na kinuha ni Celestina ang telepono bago pa ito maabot ni Tricia. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging isang malupit na reyna, naging isang nag-aalalang ina. Hello, Rafael? Yes, anak. No, don't worry about Tricia. She's just a bit tired. May nangyaring munting gulo sa store dahil sa kapabayaan niya. But I'm handling it. Stay focused on your meeting, anak. Huwag mo na siyang kausapin ngayon. Baka lalo lang siyang ma-stress. Pinindot ni Celestina ang end call at lumingon kay Tricia na may mapanuyang tingin. Ibinulsa niya ang telepono at iniwan ang manugang na nakatayo sa gitna ng sala. Yakap ang sarili sa gitna ng malawak at malamig na bahay. Naiwan si Tricia na nakatingin sa basurahan kung saan nakatapon ang scarf. Sa puntong iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang pader ng mansyong ito ay hindi itinayo para protektahan siya, kundi para ikulong siya hanggang sa mawala ang bawat hibla ng kanyang sarili. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sino ang kumuha ng video sa store? At bakit pakiramdam niya ang kahihiyang ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking patibong na inihanda para sa kanya? Ang loob ng kanilang silid ay kasing lamig ng isang punerarya. Ang bawat kasangkapan, mula sa kama, na gawa sa inukit na mahogany, hanggang sa mga kurtinang sutla na kulay ginto, ay tila nagmamasid sa kanya. Nagpapaalala na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Naupo si Tricia sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Tinitigan niya ang kanyang mga daliri. Magaspang ang mga ito. May mga maliliit na pilat mula sa mga tusok ng karayom noong siya ay nagbuburda pa para mabuhay. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Rafael nung may sakit ito. Ang mga kamay na ito ang naglinis ng mga sugat ni Doña Celestina. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng mamahaling chandelier, ang mga kamay na ito ay mukhang marumi at walang halaga. Narinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Rafael, dala ang amoy ng ulan at mamahaling tabako. Malalim ang kanyang paghinga, ang kanyang mamahaling kurbata ay maluwag na sa kanyang leeg. Tricia, ang tawag niya. Ang boses ay puno ng pagod. Hindi siya lumapit para yakapin ang asawa. Huminto siya sa tapat ng salamin at nagsimulang magtanggal ng kanyang relo. I heard what happened. My God, Tricia, why did you go there looking like that? Ang puso ni Tricia ay tila pinipiga. Rafael, ang tanging inisip ko lang ay ang maayos ang relos ng nanay ko at ang arroz caldo para kay mama. Hindi ko alam na bawal na palang pumasok sa sarili nating tindahan nang walang suot na diamante. Hindi iyon ang punto. Lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay may halong inis at awa. Alam mo naman kung gaano kahigpit si mama pagdating sa image ng Casa Aurelia. We are in the middle of a major expansion. Any scandal can ruin us. Bakit kailangang magmukha kang ganon? Para kang hindi asawa ng isang Balmores. Sa loob ng katahimikang yon,
Bumalik sa gunita ni Tricia ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Noong wala pa silang mansyon, noong ang tanging yaman nila ay ang pangarap ni Rafael na itayo ang Casa Aurelia. Naaalala pa ni Tricia kung paano niya puyat na binuburda ang mga unang uniforme ng kanilang mga tauhan para makatipid. Noong mga panahong iyon, ang kanyang mga magaspang na kamay ay hinahalikan pa ni Rafael at tinatawag na ang mga kamay na nagpapatakbo ng ating pangarap. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon ay isang kahihiyan. Rafael, tinulak ako ng gwardiya. Nababasag ang jade ng nanay ko. Ang boses ni Tricia ay nangangatal. Inilabas niya ang mga piraso ng bato. Ito na lang ang natitira sa akin mula sa pamilya ko. Tiningnan lang ni Rafael ang mga piraso ng jade ng ilang segundo. Pagkatapos, bumuntong hinala siya. I'll buy you a new one. Isang set ng pinakamagandang emerald mula sa Colombia. Just, please, Tricia, makinig ka muna kay Mama. Stay low for a while. Huwag ka munang lalabas hanggat hindi humuhupa ang usap-usapan. So ikukulong mo rin ako? Dahil lang sa nasaktan ng pride ng pamilya niyo? It's for your own good. Ang boses ni Rafael ay tumaas ng bahagya, ngunit agad din niyang pinigilan ang sarili. I love you, Tricia. Pero kailangan mong intindihin na ang mundong ginagalawan natin ay hindi na ang palengke na kinalakihan mo. Rules are rules. Tumalikod si Rafael at pumasok sa banyo, iniwan ang malamig na tubig na dumadaloy mula sa gripo bilang tanging tunog sa silid. Naiwan si Tricia na nakatingin sa kawalan. Ang pagmamahal ni Rafael ay parang isang hawla na binalot ng ginto. Protektado siya? Oo. Ngunit wala siyang boses. Wala siyang karapatang masaktan. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa nightstand. Isang notification ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang link mula sa isang kilalang gossip site ang ipinadala sa kanya ng isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ang video, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang video ay kuha mula sa labas ng Casa Aurelia. Malinaw na malinaw ang bawat detalye. Ang pagtulak sa kanya ng gwardiya, ang pagbagsak niya sa semento, at ang malakas na tawa ni Verona sa background habang tinatawag siyang scammer at baliw. Ngunit ang pinakamasakit ay ang caption na nakasulat sa ibaba. Fake Valmores, isang baliw na babae, nagpanggap na asawa ng jewelry tycoon para magnakaw? Panoorin ang pagpapalayas sa kalsada. Ang video ay mayroon ng libu-libong shares. At sa bawat segundo, ang dangal ni Tricia ay unti-unting niluluray ng buong mundo. Habang ang lalaking dapat ay nagtatanggol sa kanya ay abala sa paglilinis ng sariling katawan sa kabilang silid. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng library ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi sa paligid. Sa gitna ng mahabang mesang gawa sa ivory, nakalapag ang isang itim na folder. Sa loob nito ay isang pirasong papel na tila humihinga ng kamatayan. Hindi pa nakakatulog si Tricia. Ang kanyang mga mata ay namumula at tuyo. Pagod na sa pagluha na walang nakakarinig. Sa tapat niya, nakaupo si Doña Celestina na parang isang hukom na handang magbaba ng hatol. Ang matanda ay maayos ang suot. Walang bakas ng puyat. Habang ang bawat galaw niya ay puno ng kontrol. The stock prices of Casa Aurelia dropped by 5% this morning, Tricia. Ang simula ni Celestina, ang boses ay patag ngunit bawat pantig ay may bigat ng isang gumuguhong gusali. Ang video na yon. It's a disaster. Ang mga investors ay nagsisimulang magtanong. Sino ba talaga ang babaeng yon? Bakit siya nag-iiskandalo sa harap ng ating flagship store? Iskandalo? Halos mabulunan si Tricia sa sariling laway. Mama, ako ang sinaktan. Ako ang biktima rito. Bakit ang kumpanya pa rin ang iniisip niyo? Because the company is the lifeblood of this family. Ang boses ni Celestina ay parang latigo na humampas sa hangin. Kung babagsak ang Casa Aurelia, babagsak tayong lahat. At dahil ikaw ang mitya ng apoy na ito,
ikaw rin ang dapat na pumatay sa apoy. Dahan-dahang itinulak ni Celestina ang folder patungo kay Tricia. Sa loob nito ay isang nakasulat na pahayag, isang official public apology. Binasa ni Tricia ang mga salitang nakasulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ayon sa dokumento, siya ay hindi asawa ni Rafael. Siya ay isang dating empleyado ng pamilya na nagkaroon ng mental breakdown at kasalukuyang sumasailalim sa gamutan. Sinasabi roon na ang lahat ng nangyari sa butik ay gawa-gawa lamang ng isang isip na may karamdaman at humihingi siya ng paumanhin sa Casa Aurelia sa pinsalang na idulot niya. Gusto niyo akong magsinungaling? Ang bulong ni Tricia. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang gintong ballpen na inilapag sa ibabaw ng papel. Gusto niyong aminin ko sa buong mundo na ako ay baliw? Para lang mailigtas ang pangalan niyo? It's the only way, Tricia. Celestina leaned in, her eyes cold and calculating. If you sign this, we will send you to a private villa in Tagaytay. Doon ka muna magpahinga. Magpapadala kami ng mga doktor para alagaan ka. In a few months, people will forget. Rafael will be safe. His reputation will be intact. And what about me? What about my reputation? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestina. Reputation? Ineng, wala ka namang reputasyon bago ka pumasok dito. You were just a seamstress from the province. Ang tanging halaga mo ay ang pagiging asawa ni Rafael. And right now, you are a liability. If you love my son, you will do this. Huwag mo siyang hilaing pababa sa putik na kinalakihan mo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng library ay naging kasing bigat ng isang libing. Naramdaman ni Tricia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang tinta ng ballpen ay tila naging lason sa kanyang paningin. Tumingin siya sa pintuan. Umaasang papasok si Rafael at itatapon ang dokumentong iyon. Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay wala roon upang bawiin siya sa kamay ng halimaw. Naramdaman niya ang matinding hiya. Ang pakiramdam na siya ay basurang itinapon matapos pakinabangan. Ang bawat burda na ginawa niya, bawat sakripisyo para sa pamilyang ito, ay tinumbasan lamang ng isang pirasong papel na nagsasabing wala siyang kwenta. Dahan-dahang itinuon ni Tricia ang dulo ng ballpen sa papel. Ang kanyang luha ay pumatak. Nabasa ang puting pahina. Nag-iwan ng isang mantsa na hindi na mabubura. Ngunit bago pa man siya makapirma, naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Naalala niya ang dangal na itinuro nito sa kanya sa gitna ng kahirapan. Ang jade, kahit mabasag, ay jade pa rin. Pero ang taong nawalan ng dangal, kahit balutin ng ginto, ay nananatiling marumi. Dahan-dahang ibinaba ni Tricia ang ballpen. Tumingala siya at direktang tumingin sa mga mata ni Doña Celestina. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Hindi ako baliw, Mama. Ang boses ni Tricia ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing tatag na ng bato. At hindi ko kailanman sasabihin sa buong mundo na ang pagmamahal ko kay Rafael ay isang sakit sa isip. How dare you refuse me? Ang boses ni Celestina ay naging isang ungol. Ang tanging baliw sa silid na ito ay ang taong naniniwalang mabibili ng pera ang katotohanan. Tumayo si Tricia. Iniwan ang folder na bukas. Hindi ko na kailangan ang villa niyo at hindi ko na rin kailangan ang pangalang ito kung ang kapalit ay ang aking kaluluwa. Lumakad si Tricia patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon. Tandaan niyo ito, Doña Celestina. Ang video na yon, ang simula ng inyong pagbagsak, hindi ang sa akin. Dahil ngayon, wala na akong kailangang protektahan. Lumabas siya ng mansyon na walang dalang kahit ano, kundi ang kanyang wasak na jade bracelet at ang kanyang natitirang dignidad. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba dinidilig ang isang bagong binhi ng paghihiganti na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. Ang gabi ay tila isang malalim na telang itim
na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Valmores. Sa loob ng malawak na silid na dati puno ng amoy ng mamahaling kandila. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit na tila naging mga bantay sa isang libingan. Walang ingay na gumalaw si Tricia. Binuksan niya ang kanyang lumang maleta, isang kupas na bag na gawa sa tila na dinala niya noong unang gabi niya sa mansyong ito. 8 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga damit na sutla, ang mga gown na gawa ng mga tanyag na designer, at ang mga sapatos na ang presyo ay katumbas na ng isang taong sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Isa-isa niya itong inilapag sa ibabaw ng kama. Hindi niya ito kailangan. Ang mga ito ay mga balat lamang ng isang buhay na hindi kailanman naging kanya. Ang tanging isinid niya sa bag ay ang kanyang lumang kahon ng panahi, ang mga sinulid na kupas na ang kulay, ang mga karayom na may bakas ng kanyang pawis, at ang 2 piraso ng nabasag na jade bracelet na nakabalot sa isang pirasong panyo. Huminto siya sa tapat ng malaking salamin. Hinubad niya ang kanyang gintong wedding ring. Ang kanyang daliri ay may bakas pa ng puti, kung saan nanirahan ang singsing sa loob ng halos isang dekada. Marahan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng nightstand, sa itaas ng isang puting sobre. Sa loob niyon ay ang mga dokumento para sa legal separation na kinuha niya kay Attorney Isko noong nakaraang taon. Isang bagay na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit, umaasang hindi niya kailanman kakailanganing gamitin. Sa gilid ng singsing, inilagay niya ang resibo mula sa Casa Aurelia, ang resibo ng pagtanggi sa kanyang pagkumpuni ng bracelet na may pirma ni Verona. Isang paalala para kay Rafael kung anong klase ng sistema ang pinili niyang kalingain kaysa sa sarili niyang asawa. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Nang makarating siya sa pintuan ng mansyon, huminto siya. Hinubad niya ang kanyang suot na mamahaling leather slippers. Ang kanyang mga paa ay direktang humalik sa malamig at malambot na damo ng malawak na hardin. Naramdaman niya ang hamog, ang lamig na gumagapang mula sa lupa, patungo sa kanyang puso. Ngunit ito ay isang lamig na nagbibigay ng gising, hindi ng kamatayan. Naglakad siya patungo sa gate. Bit-bit ang kanyang tsinela sa isang kamay at ang maleta sa kabila. Sa gilid ng kalsada, isinuot niya ang kanyang lumang tsinelas na plastik, pudpod, matigas. Ngunit ito ang tsinelas na laging nagdadala sa kanya pabalik sa totoong mundo. Isang lumang jeep ang dumaan. Sumakay siya. Hindi alintana ang hangin na may amoy ng usok at alikabok. Pagdating sa maliit na eskinita sa tondo, ang amoy ng piniritong isda at ang ingay ng mga batang naglalaro kahit gabi na ang sumalubong sa kanya. Doon, sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at semento, nakatayo si Nina. Ate Tricia, ang tawag ni Nina. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Mabilis itong lumapit at kinuha ang maleta ng pinsan. Diyos ko ate, ano ang nangyari sa'yo? Hindi nakasagot si Tricia. Nang pumasok siya sa loob ng maliit na sala ni Nina, ang amoy ng tuyo at mainit na kanin ay sumuntok sa kanyang sikmura. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilyang madilaw at aandap-andap, sa wakas ay bumagsak ang kanyang mga balikat. Nina, wala na. Wala na akong babalikan doon. Ang bulong ni Tricia. Inalalayan niya siya ni Nina na maupo sa isang lumang silya na gawa sa plastik. Kumuha si Nina ng isang basong tubig at inabot ito sa kanya. Dito ka muna ate. Kahit masikip, kahit mainit, dito ay walang mananakit sa'yo. Walang magsasabi sa'yong hindi ka sapat. Uminom si Tricia. Ang tubig ay hindi kasing lamig ng sa mansyon, ngunit ito ang unang beses sa loob ng 8 taon na naramdaman niyang hindi siya nalulunod. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga sugatang kamay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan.
Paano kung buksan ni Rafael ang silid bukas ng umaga? Maiintindihan ba niya ang mensahe ng singsing at ng basag na jad? O mas pipiliin niyang maniwala sa mga kasinungalingang ibubulong ng kanyang ina? At sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa monitor ng CCTV ng Casa Aurelia. Muling pinapanood ang bawat segundo ng pagbagsak ni Tricia na may kasamang isang ngiting hindi para sa kabutihan. Ang umaga sa eskinita ay hindi nagsisimula sa banayad na huni ng mga ibon, kundi sa ingay ng mga balde na tumatama sa gripo at sa usok ng nagsisibak ng kahoy. Sa loob ng maliit na kusina ni Nina, ang init ng bubong na yero ay tila nakikipag-unahan sa singaw ng bagong sayang na kanin. Nakaupo si Tricia sa tapat ng isang maliit na mesang gawa sa plywood. Sa gitna nito ay isang platito ng tuyo at suka na may sili. Pinanood niya ang pag-akyat ng usok mula sa mainit na kape sa kanyang basong plastik. Sa mansyon, ang almusal ay isang seremonya ng katahimikan at mamahaling porselana. Dito, ang bawat subo ng kanin at pagpira-pira sa maalat na isda ay tila isang ritual ng pagbabalik sa kanyang tunay na balat. "Kain pa, ate," sabi ni Nina habang nag-aayos ng kanyang gamit para sa pagpasok sa eskwelahan. "Pasensya ka na. Hindi yan katulad ng mga steak na kinakain niyo roon." Ngumiti si Tricia, isang tunay na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata noong siya ay nasa loob pa ng silid na ginto. "Mas masarap ito, Nina. Lasang totoo. Walang halong pait ng panlalait." Ngunit ang katahimikan ng kanilang almusal ay nagambala nang may marinig silang mabilis na pagkatok sa pintong kahoy. Nagkatinginan ang magpinsan. Sa mundong iniwan ni Tricia, ang mga bisita ay may appointment. Sa mundong ito, ang bawat katok ay maaaring magdala ng balita o panganib. Pagbukas ng pinto, isang babaeng may suot na uniforme ng Casa Aurelia ang nakatayo, hinihingal at namumutla ang mga labi. Si Lourdes. "Ma'am Tricia." Ang bulong ni Lourdes ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Mabilis siyang pumasok at isinarado ang pinto na tila ba may humahabol sa kanya. "Patawarin niyo po ako. Wala po akong nagawa noong itulak kayo ni Kuya Jojo." Hinawakan ni Tricia ang nanginginig na kamay ng bata. "Wala kang kasalanan, Lourdes. Ginagawa mo lang ang trabaho mo." "Hindi po, ma'am. Hindi ko na po kayang sikmurain." Umiiyak na, sabi ni Lourdes habang kinakalkal ang loob ng kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na silver na USB drive. Pinabura po ni Miss Verona ang lahat ng footage sa store. Pero bago niya gawin yon, nakakuha po ako ng kopya. "Hindi lang yun, ma'am. Narinig ko po ang usapan nila ni Doña Celestina sa office bago pa kayo dumating." Napatitig si Tricia sa maliit na bagay sa kanyang palad. "Anong usapan?" "Plano po nila lahat, ma'am." Ang boses ni Lourdes ay nanginginig sa takot at galit. "Alam ni Doña Celestina na pupunta kayo. Sinabihan niya si Miss Verona na hiyain kayo sa harap ng maraming tao para mapilitan kayong umalis sa pamilya. Gusto po nilang ipakita kay Sir Rafael na baliw kayo at salot sa kumpanya." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Tricia. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya noong araw na yon ay hindi pala aksidente. Ito ay isang disenyong binuo ng babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 8 taon. "May isa pa po," dagdag ni Lourdes, lalong bumaba ang kanyang boses. "Yung tungkol sa Valmores Foundation. Ma'am, nakita ko ang mga box sa bodega, ang mga gamot at relief goods na pinapakita sa TV na pinamimigay nyo. Peke po ang laman. Mga karton lang na walang laman o kaya ay expired na." Nabitawan ni Tricia ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa ibabaw ng plywood ay tila isang malakas na hudyat ng digmaan. Ang pundasyong yon ay ang proyektong siya ang nagpatakbo. Ang proyektong ginamit ang kanyang pangalan at pagod para kumuha ng donasyon mula sa iba't ibang bansa. Dali-daling binuksan ni Nina ang kanyang lumang laptop
at isinaksak ang USB. Sa loob ng ilang minuto, bumukas ang mga files. Hindi lang ang video ng serye ng saksak sa dangal ni Tricia ang nandoon, kundi pati ang mga screenshots ng mga mensahe ni Verona tungkol sa pagmamanipula ng pondo ng foundation. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ng mga mahihirap para sa kanila? Ang pait sa boses ni Tricia ay kasing itim ng kape sa kanyang tapat. Ginawa nilang palamuti ang hirap ng iba para lang magmukhang banal ang pangalan nila. Sa gitna ng maliit na silid, sa pagitan ng amoy ng tuyo at ng liwanag ng screen, ang takot sa puso ni Tricia ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong plano. "Lourdes, maraming salamat," sabi ni Tricia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. "Huwag kang babalik sa store. Nina, tawagan mo si Attorney Isko. Sabihin mo sa kanya, ang asawa ni Rafael Valmores ay handa nang magsalita. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang pangalan ko ang babawiin ko." Nang tingnan ni Tricia ang screen, nakita niya ang mukha ni Doña Celestina na nakangiti sa isang press release ng foundation. Isang ngiti na puno ng kaplastikan. "Ang jade ay matigas na bato, Mama," bulong ni Tricia sa kanyang sarili habang hinahaplos ang 2 piraso ng kanyang bracelet. "Maari mo itong mabasag, pero ang bawat piraso nito ay mananatiling matalas. At ngayon, mararamdaman nyo ang hiwa ng bawat pirasong kinalimutan nyo." Ang alingasaw ng basura at stagnant na tubig sa estero ay nanunuot sa bawat hininga ni Tricia. Malayo ito sa amoy ng lavender at sariwang bulaklak na laging bumabalot sa mansyon ng mga Valmores. Dito, sa pusod ng isang komunidad na tinaguri ang Valmores Hope Village, ang tanging pag-asa na makikita ay ang mga kupas na tarpaulin kung saan nakangiti ng napakatamis si Doña Celestina. Tila isang santong bumaba mula sa langit. Nakasuot si Tricia ng isang simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at tinakpan ng isang lumang sombrero. Kasama niya si Nina. Naglalakad sila sa pagitan ng mga barong-barong. Bit-bit ang isang plastic na bag na naglalaman ng ilang pirasong tinapay. Kunwari ay mga ordinaryong bisita. "Ate, tingnan mo," bulong ni Nina. Itinuon ang nguso sa isang mahabang pila ng mga matatanda at ina na may bit-bit na mga sanggol. Sa dulo ng pila, may 2 tauhan na nakauniforme ng foundation. Namimigay sila ng mga puting kahon na may tatak ng Casa Aurelia. Isang matandang babae, ubo ng ubo at halos hindi na makalakad, ang nakatanggap ng kanyang kahon. Pagbukas niya rito, ang tanging laman ay isang maliit na bote ng bitamina at isang pakete ng biskwit na malapit na sa petsa ng pagkasira. "Ito lang po ba?" tanong ng matanda. Ang boses ay nangangatal sa panghihina. "Sabi po sa radyo, may libreng gamot sa high blood at diabetes." "Ne, marami po ang nakapila. Magpasalamat na lang kayo sa kabutihan ni Doña Celestina," ang sagot ng tauhan na hindi man lang tumitingin sa matanda habang abala sa pagkuha ng larawan para sa kanilang social media report. Naramdaman ni Tricia ang pagkirot ng kanyang dibdib. Noong siya pa ang nag-aayos ng mga dokumento para sa mga donasyon, milyon-milyong piso ang nakalaan para sa mga gamot na ito. Saan napunta ang pera? Dahan-dahang lumapit si Tricia sa likod ng pansamantalang bodega. Isang tent na may malalaking kahon na nakasalansan. Nang matiyak na walang nakakakita, mabilis silang pumasok ni Nina sa loob. Ang init sa loob ng tent ay halos hindi na makayanang batahin. Ngunit ang mas nakakasulasok ay ang katotohanang tumambad sa kanila. Binuksan ni Tricia ang isa sa mga kahon na may tatak na urgent medical supplies. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawi ang mga balot. Sa halip na mga mamahaling gamot para sa puso, ang laman nito ay mga lumang dyaryo at mga bato para lamang magkaroon ng bigat ang kahon kapag binuhat sa harap ng kamera. "Diyos ko," ang tanging nasabi ni Nina. Kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang cellphone. "Ate, ninanakaw nila ang pera.
na dapat ay para sa mga taong ito. Kinuha ni Tricia ang isang bote ng gamot na nakita niya sa isang sulok. Nang basahin niya ang label, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan ng supplier. Isang kumpanyang pagmamay-ari ng isang malapit na kamag-anak ni Verona. Hindi lang ito pagnanakaw, Nina. Ito ay pagpatay. Ang boses ni Tricia ay kasing lamig ng bakal. Pinapaasa nila ang mga taong ito sa wala. Ginamit nila ang pagod ko, ang pangalan ko bilang head ng foundation, para pagtakpan ang dumi nila. Narinig nila ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas, tumatama sa tuyong lupa at naglalabas ng tunog ng nagagasgas na graba. Mabilis na nagtago ang magpinsan sa likod ng mga salansan ng kahon. Siguraduhin mong maganda ang kuha sa video mamaya. Ang boses ni Verona ay narinig nila mula sa labas. Kailangang makita ng mga investors na active ang foundation kahit wala na ang baliw na asawa ni Rafael. Sabihin niyo sa mga tao, si Doña Celestina mismo ang bumili ng mga gamot na ito mula sa sarili niyang bulsa. Opo, Miss Verona. Paano po yung mga nagrereklamo na expired na yung gatas? Tanong ng isang tauhan. Sabihan niyo na kung ayaw nila, huwag nilang kunin. Ang daming arte, mahihirap na nga lang. Ang tawa ni Verona ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng bodega. Nang makaalis ang mga ito, lumabas si Tricia mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot. Ang bawat salita ni Verona ay tila isang pako na lalong nagpapatatag sa kanyang desisyon. Ngunit bago sila makalabas ng tent, isang anino ang humarang sa pintuan. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay nagmukhang madilim na anyo sa taong nakatayo roon. Anong ginagawa niyo rito? Napasinghap si Nina. Ang lalaking nakatayo ay si Attorney Isko Medina. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Tricia. Hawak ni Isko ang isang folder na may tatak ng kumpanya. Sa loob ng 8 taon, si Isko ang naging kanang kamay ni Rafael sa lahat ng legal na usapin. Alam ni Tricia na isang salita lang mula sa lalaking ito, maaari siyang maipakulong o mas masahol pa, maaari siyang muling mawala sa dilim. Nanatiling nakatayo si Tricia, taas noo, kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Narito ako para makita ang tunay na kulay ng kabutihan ng mga Valmores, Attorney Isko. Ang sagot ni Tricia, ang kanyang boses ay hindi natinag. Ikaw? Narito ka ba para muling itago ang kanilang mga kalansay sa baul? Tumitig si Isko sa kanya ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa buteng hawak ni Tricia. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi inaasahan ni Tricia na makikita sa isang abogado ng mga Valmores. Ang katahimikan sa loob ng tent ay tila isang nakabibinging tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Tricia. Nakatayo pa rin si Attorney Isko. Ang kanyang anino ay mahaba at tila abot hanggang sa paanan ng mga kahon ng pekeng gamot. Sa labas, ang ingay ng mga tao sa Hope Village ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng marahas na pagbuhos ng ulan na tumatama sa bubong na trapal. Maari kitang ipakulong sa pagnanakaw ng impormasyon, Tricia. Ang boses ni Isko ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim ng awtoridad. Pagnanakaw, isang mapait na tawa ang kumawala kay Tricia. Itinaas niya ang boteng naglalaman ng mga bato. Ang pagnanakaw ay ang ginagawa ng pamilyang pinaglilingkuran mo, Attorney Isko. Ang pagnanakaw ay ang pagkuha ng huling sentimo ng mga taong naghihingalo para lang pambili ng bagong Hermes ni Doña Celestina. Kung ipakukulong mo ako dahil sa paghahanap ng katotohanan, sige, gawin mo. Tinitigan siya ni Isko. Pagkatapos, sa isang pagkakataong hindi inaasahan ni Tricia, ibinaba ng abogado ang kanyang folder at bumuntong hinala.
Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na ekspresyon. 8 taon ko nang tinitingnan ang mga libro ng Casa Aurelia. Tricia, alam kong may mali, pero bawat transaksyon ay napakalinis sa papel. Ang kailangan ko ay ang pisikal na ebidensya. Ang mga kahon na ito. Ang boses ni Isko ay naging mahina, halos pabulong na nakikipaglaban sa tunog ng ulan. Hindi ako narito para pigilan ka. Narito ako dahil alam kong pupunta ka rito. Napaatras si Nina sa gulat. Ibig sabihin, kakampi ka namin? Narito ako para sa hustisya, hindi para sa mga Balmores. Sagot ni Isko habang mabilis na kumukuha ng mga litrato sa loob ng bodega gamit ang sariling cellphone. Rafael is blind, but he is not a criminal. Pero ang kanyang ina, Doña Celestina, is a master of manipulation. At si Verona, siya ang nagpapatakbo ng maruming laro sa ibaba. Dahan-dahang lumapit si Isko kay Tricia. Ang video sa store. Hindi lang yun para hiyain ka. Plano yun para i-discredit ka bilang witness kung sakaling malaman mo ang tungkol sa foundation. Ngayong baliw ka na sa mata ng publiko, walang maniniwala sa kahit anong sabihin mo laban sa kanila. Naramdaman ni Tricia ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang hiya na pilit na ibinabaon sa kanya ay isang sandata pala para busalan ang kanyang bibig. Ngunit sa halip na manghina, lalong humigpit ang kapit niya sa mga piraso ng kanyang jade bracelet sa loob ng bulsa. Kung ganoon, Attorney Isko, kailangan nating gawin itong legal. Ang boses ni Tricia ay puno ng determinasyon. Hindi ako titigil hanggat hindi nila nararamdaman ang bigat ng bawat batong inilagay nila sa mga kahon na ito. Mabilis silang lumabas ng bodega bago pa bumalik ang mga tauhan ni Verona. Sa ilalim ng malakas na ulan, sumakay sila sa sasakyan ni Isko at dinala sila pabalik sa maliit na bahay ni Nina. Nang gabing iyon, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya, nagsimula ang kanilang paghahanda. Inilatag ni Tricia ang kanyang kagamitan sa pananahi sa tabi ng mga dokumentong ibinigay ni Isko. Habang nag-uusap ang abogado at si Nina tungkol sa mga legal na hakbang, kinuha ni Tricia ang isang manipis na karayom at isang gintong sinulid na sutla. Sa gitna ng katahimikan, sinimulan niyang pagdikitin ang 2 piraso ng kanyang nabasag na jade bracelet. Ginamit niya ang sining ng pagbuburda na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang bawat tusok ay maingat, bawat ikot ng sinulid ay puno ng panalangin at galit. Ang gintong sinulid ay tila nagiging isang peklat na nagniningning sa gitna ng berdeng bato. Hindi na ito ang dating bracelet na perpekto, ngunit ito ay naging mas matatag, mas matalas. Biglang tumunog ang cellphone ni Tricia sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila naputol. Isang litrato ang lalong nagpadilim sa kanyang mundo. Ang kanyang ina, na mahimbing na natutulog sa loob ng hospital room, at sa tabi ng kama ay nakatayo si Verona. Hawak ang isang syringe na malapit sa IV line. Ang text na kasunod ay maikli, ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng sinumang anak. Huwag kang masyadong matapang, Tricia. Isang maling galaw mo at ang nanay mo ang magbabayad para sa baliw niyang anak. Stay away from the gala or say goodbye. Nabitawan ni Tricia ang karayom. Ang dulo nito ay tumama sa kanyang daliri at isang maliit na butil ng dugo ang lumitaw. Kasing pula ng galit na ngayon ay lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng takot at ng isang nakakabulag na pot. Ang bawat patak ng dugo sa dulo ng daliri ni Tricia ay tila isang babala, isang pulang tuldok na sumisigaw sa gitna ng kaputian ng kanyang takot. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang imahe ni Verona na nakatayo sa tabi ng kanyang ina ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga, "Ate, anong nangyari?" Mabilis na lumapit si Nina
Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Nang ipakita ni Tricia ang litrato, maging si Attorney Isko ay napahawak sa gilid ng mesa. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay naging kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Desperado na sila. Ang mahinang sabi ni Isko. Ang kanyang boses ay may halong galit. Alam nilang hawak natin ang katotohanan. Tricia, kailangang ilipat ang nanay mo ng ospital ngayon din. Hindi. Ang bulong ni Tricia, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa isang kakaibang klase ng tapang. Kung ililipat natin siya, malalaman nilang natatakot ako. At kapag nalaman nilang takot ako, lalo silang manunuklaw. Hinarap ni Tricia si Isko. Attorney Isko, bantayan mo ang nanay ko gamit ang mga tauhan mo na mapagkakatiwalaan. Nina, ituloy natin ang plano. Hindi ako aatras sa gala. Sa labas, ang tunog ng isang mamahaling makina ng sasakyan ay bumasag sa ingay ng eskinita. Ang liwanag ng headlights ay tumama sa mga butas-butas na pader ng bahay ni Nina, tila isang dayuhan na naghahanap ng daan sa gitna ng dilim. Isang itim na SUV ang huminto. At mula rito, ay bumaba ang isang lalaking pamilyar ang tindig, si Rafael. Pumasok si Rafael sa loob ng maliit na sala. Ang amoy ng kanyang mamahaling santal na pabango ay agad na nakipaglaban sa amoy ng sabon at tuyo sa loob ng bahay. Tumingin siya sa paligid, sa mababang kisame, sa mga gamit sa pananahi ni Tricia at sa kanyang asawang ngayon ay mukhang ibang tao sa kanyang paningin. Tricia! Ang boses ni Rafael ay paos, puno ng pagsisisi na huli na. Umuwi ka na. Please, I've been looking for you everywhere. Umuwi? Saan, Rafael? Sa mansyong kasing lamig ng kabaong? Tanong ni Tricia, hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinauupuan. Lumapit si Rafael, ang mga mata niya ay namumula at mahina, ngunit matatag ang tinig. Alam ko na ang lahat. Nakausap ko na si Lourdes. Pasensya na. Akala ko, sapat na ang lahat ng luho para mapasaya ka. Hindi ko alam na unti-unti ka palang nasasaktan ng sariling ina ko. Hindi lang ikaw ang bulag, Rafael. Tayong dalawa. Tumayo si Tricia at hinarap ang asawa. Ikaw, bulag sa kasamaan ng pamilya mo. At ako, bulag sa paniniwalang ang pagtitiis ko ay may hangganan. Look at this. Ipinakita ni Tricia ang litrato ng kanyang ina sa hospital. Nakita niya ang pagkabigla at ang matinding galit sa mukha ni Rafael. Ang mga kamao ng lalaki ay naganggit-ngit. Verona and Mama, how could they? Ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang mundong pilit mong ipinapasok sa akin, Rafael, sabi ni Tricia habang kinuha ang kanyang lumang tsinelas na plastik na natanggal ang lock. Ang mundong ang tingin sa amin ay basura na maaring itapon kapag nakakasagabal na sa inyong kinang. Tumingin si Rafael sa mga paa ni Tricia. Nakita niya ang mga gasgas, ang pagod, at ang sapatos na sirang-sira na, isang simbolo ng bawat sakripisyong binaliwala niya sa loob ng 8 taon. Sa isang pagkakataong hindi inaasahan ng lahat, dahan-dahang lumuhod si Rafael sa maruming sahig ng bahay ni Nina. Walang pakialam ang lalaki kung mabahira ng dumi ang kanyang mamahaling pantalon na gawa sa Italian wool. Kinuha niya ang paang may sugat ni Tricia at dahan-dahang isinuot ang tsinelas. Bago niya ito itinali, gamit ang isang pirasong pisi para hindi na muling matanggal. Hindi kita susunduin para ibalik sa mansyon, Tricia. Ang boses ni Rafael ay malalim at tapat habang nakatingala sa asawa. Narito ako para hilingin na hayaan mo akong lumaban sa tabi mo. Hindi bilang asawa na nagbibigay ng utos, kundi bilang lalaking gustong bawiin ang dangal ng babaeng sinira ng sarili niyang pamilya. Naramdaman ni Tricia ang init ng kamay ni Rafael sa kanyang paa. Isang pamilyar na kuryente ng pagmamahal ang dumaan sa kanya. Ngunit kaakibat nito, ang matalim na alaala ng sakit. Hindi siya umiyak.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa asawa, naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga anino. Ang gala ay bukas na, Rafael, sabi ni Tricia habang hinahaplos ang kanyang naibalik jade bracelet na nagniningning ang gintong peklat. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay isang saksi. Siguraduhin mong handa kang panoorin ang pagguho ng kahariang itinayo ng nanay mo. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay kasing tigas na rin ng jade. I will be there, and I will make sure the whole world sees the woman I am truly proud of. Nang umalis si Rafael, naiwan ang katahimikan na may halong tensyon. Kinuha ni Tricia ang kanyang karayom. Ang bukas ay hindi na lamang tungkol sa pag-alis. Ito ay tungkol sa pagbabalik na may dalang bagyo. Ang ballroom ng Grand Heritage Hotel ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin. Ang amoy ng sariwang puting liryo at ang halimuyak ng pinakamahal na champagne ay humahalo sa malamig na hangin mula sa mga aircon. Sa bawat sulok, ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng liwanag na tumatama sa mga diamanteng suot ng mga piling panauhin, mga negosyante, politiko, at mga reyna ng lipunan. Ito ang gabi ng Casa Aurelia, ang gabi kung saan ipapakita ang Lumina Collection. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Celestina. Ang kanyang gown na gawa sa itim na pilus ay nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Nakangiti siya, isang nangiting tila gawa sa porselana. Perpekto, ngunit walang buhay. Ang Casa Aurelia ay itinayo sa pundasyon ng pag-ibig at dangal. Ang boses ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at puno ng kaplastikan. Ang bawat hiyas na inilalabas namin ay sumasalamin sa integridad ng pamilyang Valmores. Karangalan ko na ipakita sa inyo ang bunga ng aming pagsisikap. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Verona, suot ang isang pulang dress na tila humihiwa sa paningin. Hawak niya ang remote para sa higanteng LED screen sa likod. Nakatingin siya sa paligid, hinahanap ang anino ni Tricia. Kampante siya. Alam niyang sapat na ang kanyang pananakot para manatili ang baliw na asawa sa dilim. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Ang LED screen na dapat ay magpapakita ng nagniningning na mga kwintas ay biglang nag-flicker. Isang ingay ng static ang lumabas sa mga speaker bago napalitan ng isang pamilyar na eksena. Hindi ito mga diamante. Ito ay ang CCTV footage mula sa Casa Aurelia flagship store. 2 linggo na ang nakalilipas. Nakita ng buong mundo kung paano kinaladkad ng gwardiya ang isang babaeng nakatsinelas. Nakita ang pagbagsak ni Tricia sa sahig, ang pagkabasag ng kanyang luma at kupas na jade. At higit sa lahat, narinig ang matinis na tawa ni Verona. Alaala, Ineng, look around you. It's an insult to our brand. Ang mga panauhin ay natahimik. Ang tunog ng mga basong kristal na dahan-dahang inilalapag sa mesa ay ang tanging maririnig. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. What is the meaning of this? Ang sigaw ni Celestina. Ang kanyang porselanang nangiti ay unti-unting nagkakabitak-bitak. Verona, patayin mo ang screen. Ngunit hindi natapos ang video doon. Ang sumunod na imahe ay ang mga kahon ng foundation sa Hope Village. Ang mga kahon na punong-puno ng mga bato at lumang dyaryo sa halip na gamot. Ang boses ni Verona ay muling umalingaw-ngaw. Ang daming arte, mahihirap na nga lang. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas. Hindi si Tricia na mukhang pulubi ang pumasok. Siya ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na gawa sa pinong pinya na may mga detalyeng burda na siya mismo ang gumawa. Mga disenyong tila mga bulaklak na namumukadkad mula sa abo. Sa kanyang leeg, nakasabit ang jade bracelet na muling nabuo. Ang bawat bitak ay pinagdikit ng gintong sinulid na nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Sa tabi niya, nakatayo si Rafael, hawak ang kanyang kamay.
ng may pagmamalaki na hindi kailanman nakita ng sinuman. At sa kabilang panig, si Attorney Isko na may dalang makapal na folder. Ang integridad ay hindi nakikita sa kintab ng mga hiyas na ibinibenta niyo, Doña Celestina. Ang boses ni Tricia ay kalmado, ngunit bawat salita ay tumatama sa puso ng lahat ng nakikinig. Ang tunay na dangal ay nasa katotohanang pinili ninyong ibaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Tricia! You crazy woman! Ang sigaw ni Verona, akmang susuguri ng babae, ngunit agad siyang hinarang ni Rafael. Stop it, Verona! Ang malamig na utos ni Rafael, tumingin siya sa kanyang ina. I'm sorry, Mama, but the truth is finally home. Lumapit si Attorney Isko sa gitna ng entablado. Mayroon kaming sapat na ebidensya ng malawakang embezzlement at falsification of documents sa Valmores Foundation. At higit sa lahat, ang tangka sa buhay ng ina ng aking kliyente. Ang tunog ng mga sapatos ng mga pulis na pumapasok sa ballroom ay nagbigay ng huling tuldok sa gabi ng Casa Aurelia. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng takot. Napaluhod si Verona sa sahig. Ang kanyang pulang gown ay tila naging isang mantsa ng dugo sa gitna ng karangyaan. Si Doña Celestina ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti na ng mga liryo sa paligid. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang dignidad ay gumuho sa harap ng libu-libong kamera na ngayon ay kumukuha ng bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Tumingin si Tricia sa kanyang biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pag-unawa. Ang jade ay hindi nababasag dahil mahina ito, Mama. Nababasag ito dahil sa sobrang tigas at sa pagkakataong ito, ang sarili niyong katigasan ang pumatay sa inyo. Sa labas ng hotel, ang ulan ay tumigil na. Ang hangin ay sariwa. Dala ang pangako ng isang bagong simula. Habang inilalabas ang mga salarin sa loob ng ballroom, nanatiling nakatayo si Tricia sa ilalim ng liwanag. Hindi na siya ang anino sa mansyon. Siya na ang nag-iisang ningning na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto. Ang mansyon ng mga Valmores, na dati ay tila isang katedral ng karangyaan, ay nababalot ngayon ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang mga pintuan na dati ay tanging mga piling panauhin lamang ang pinapapasok ay nakabukas na ngayon sa mga taong nakauniporme ng asul, mga ahente ng gobyerno na naglalabas ng mga kahon-kahong dokumento. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig ay napalitan ng amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng kawalan ng katiyakan. Sa loob ng isang masikip at mainit na interrogation room sa presinto, nakaupo si Verona. Ang kanyang pulang gown ay gusot-gusot na, may mga mantsa ng pawis at luha. Ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang mukha na nagmukhang mga itim na daliri ng kamatayan na humahaplos sa kanyang balat. Wala na ang mapagmataas na kwen ng Casa Aurelia. Ang natira ay isang babaeng nanginginig sa takot habang nakatingin sa malamig na bakal na nakakabit sa kanyang mga pulso. Hindi ko ginusto yun. Utos lang lahat yun ni Doña Celestina. Ang sigaw ni Verona, ang kanyang boses ay paos at basag. Siya ang utak. Ako lang ang tagasunod. Huwag niyo akong ikulong dito. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tuyot na tunog ng electric fan na umiikot sa kisame at ang malupit na titig ng mga pulis. Ang lahat ng mga kaibigang rich and famous na dati ay dinidilaan niya ang mga paa ay biglang naglaho na parang bula. Sa mundong kanyang pinilit pasukin, ang katapatan ay kasing nipis lamang ng isang pirasong tissue. Samantala, sa loob ng master bedroom ng mansyon, nakaupo si Doña Celestina sa harap ng kanyang malaking salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinitingnan ang kanyang kagandahan. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga mata na tila ba hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakangiwi. Isang bakas ng mild stroke na tumama sa kanya matapos ang kahihiyan sa gala.
Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig at hindi na kayang humawak ng maayos sa kanyang gintong suklay. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Tricia. Walang dalang galit si Tricia. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, malinis at maayos. Lumapit siya at kinuha ang suklay mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Dahan-dahan, sa bawat hagod ng suklay sa puting buhok ni Celestina, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang sumpa. Narito ka ba para pagtawanan ako? Ang boses ni Celestina ay garalgal, halos hindi lumalabas sa kanyang bibig. Hindi, Mama. Ang sagot ni Tricia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit walang emosyon. Narito ako para ibalik ang suklay na ito at para sabihing ang hospital bill ni nanay ay bayad na. Hindi gamit ang pera niyo, kundi gamit ang perang kinita ko sa sarili kong borda. Tumingin si Celestina sa salamin. Nakita niya ang imahe ni Tricia sa likod niya, matatag, nagniningning, ang dangal at malaya. Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang anak ko, ang aking pangalan. Masaya ka na ba? Wala akong kinuha sa inyo, Mama. Kinalimutan niyo lang na ang bawat pundasyon na itinayo sa kasinungalingan ay nakatadhanang gumuho. Itinigil ni Tricia ang pagsusuklay. Ang Casa Aurelia ay nasa ilalim na ng rehabilitasyon. Ang foundation ay itutuloy ko, pero sa pagkakataong ito, ang laman ng mga kahon ay tunay na gamot at tunay na pag-asa. Yumuko si Celestina, ang kanyang balikat ay yumanig sa isang mahinang hikbi. Ang kanyang hiya, ang takot na makitang mahina at talunan, ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Ang korona ng pamilyang Valmores ay hindi lamang nalaglag. Ito ay nadurog sa ilalim ng bigat ng sarili nilang kasamaan. Rafael, nasaan siya? Ang huling tanong ng matanda. Nasa labas siya, Mama. Naghihintay sa mga abogado. Hindi siya aalis dahil anak niyo pa rin siya. Sabi ni Tricia habang inilalagay ang isang pirasong tela sa kamay ng matanda. Pero huwag niyo nang asahan na babalik pa ang dating Tricia na handang magpaalipin sa inyong mga salita. Ang babaeng yon ay namatay na sa sahig ng Casa Aurelia. Lumabas si Tricia ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas ng mansyon, ang mga truck ng media ay nakabantay pa rin. Naghihintay ng huling hininga ng isang imperyong bumagsak. Ngunit para kay Tricia, ang ingay ng mundo ay wala ng halaga. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya ay hindi na pilit, hindi na mabigat. Ang korona ng mga Valmores ay maaaring supdo, ngunit ang ningning ng Jade na muling nabuo ay kailanman hindi na magdidilim. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tula na dahan-dahang natatapos sa isang matamis na nota. Ang sikat ng araw sa ganitong oras ng hapon ay banayad. Pumapasok sa malalaking bintana ng isang lumang bahay na bato sa labas ng Maynila. Hindi ito kasing laki ng mansyon ng mga Valmores, ngunit bawat sulok nito ay humihinga ng kalayaan. Ang hangin ay may amoy ng bagong lino, sariwang sampagwita, at ang matamis na singaw ng nilagang saging mula sa kusina. Sa gitna ng malawak na silid, nakaupo si Tricia sa tapat ng kanyang frame ng pagbuburda. Ang kanyang mga daliri ay maliksi pa ring gumagalaw, ngunit wala na rito ang kaba at panginginig. Sa paligid niya, nakaupo ang 10 kababaihan mula sa Hope Village. Mga inang dati ay nawalan na ng pag-asa, ngunit ngayon ay seryosong nag-aaral ng sining ng pagbuburda sa ilalim ng gabay ni Tricia. Ang workshop na ito, na pinangalanan niyang Ang Habi ni Nanay, ay hindi lamang naging luntian ng kabuhayan, kundi naging santuwaryo ng mga pusong sugatan. Ate Tricia, tingnan niyo po, tama po ba ang pagpasok ko ng sinulid? Tanong ng isang batang babae na may ngiting abot hanggang mata. Hinawakan ni Tricia ang kamay ng bata. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-aaruga.
Perpekto. Tandaan mo, ang bawat tusok ay bahagi ng kwento mo. Kahit magkamali ka, maaari mong balikan at ayusin hanggang sa mabuo ang isang magandang larawan. Narinig ang mahinang pagbukas ng pinto sa may hardin. Pumasok si Rafael. Suot ang isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas. Wala na ang kanyang mamahaling relo at ang aura ng pagiging isang untouchable tycoon. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na balot ng tinapay mula sa kanto. Break muna tayo? Ang bayan ng boses ni Rafael ay nagdala ng ngiti sa lahat ng naroon. Dahan-dahang tumayo ang mga kababaihan at nagtungo sa kusina habang naiwan si Tricia at Rafael sa ilalim ng liwanag ng hapon. Lumapit si Rafael at naupo sa tabi ng asawa. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Pinanood lamang ang asawa habang inaayos nito ang kanyang mga gamit. Nakausap ko si Attorney Isko kanina. Simula ni Rafael, ang boses ay puno ng kapayapaan. Ang Valmores Foundation ay formal na nang naging isang kooperatiba para sa mga manggagawa. Wala na ang pangalan ni Mama. Ang tanging nakasulat sa bawat relief pack at gamot ay mula sa puso ng bayan. Tumango si Tricia. Alam niyang si Doña Celestina ay kasalukuyang naninirahan sa isang tahimik na rest house sa probinsya. Inaalagaan ng mga nurse at unti-unting tinatanggap ang buhay na malayo sa kislap ng mga diamante. Si Verona naman ay nagsisilbi na ng kanyang hatol, malayo sa mga luho na dati ay akala niya ay siyang bumubuo sa kanyang pagkatao. Masaya ka na ba rito? Tanong ni Rafael habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Tricia. Itinaas ni Tricia ang kanyang braso. Doon, nagniningning ang jade bracelet. Ang mga gintong peklat nito ay tila mga linya ng katarungan na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang bawat lamat na dati ay simbolo ng sakit ay naging disenyo na nagpapatatag sa buong bato. Hindi ko hinahanap ang saya na galing sa ginto, Rafael. Ang sagot ni Tricia habang nakatingin sa labas kung saan naglalaro ang mga anak ng kanyang mga manggagawa. Natagpuan ko ang saya sa katahimikan ng aking konsensya at sa pag-alam na ang pangalan ko ay hindi na muling mabubura ng kahit sinong tao. Tumayo ang dalawa at naglakad patungo sa hapagkainan kung saan naghihintay si Nina at ang kanilang mga kasamahan. Isang simpleng hapunan, isang mangkok ng mainit na kanin, isdang niluto sa suka, at mga gulay na pinitas sa sariling hardin. Walang mga serbidor na nakasuot ng guwantes, walang mga plastik na ngiti. Habang nagdarasal sila bago kumain, naramdaman ni Tricia ang init ng kamay ni Rafael na nakahawak sa kanya. Hindi na ito ang hawak ng isang asawang gustong magmay-ari, kundi ang hawak ng isang katuwang na natutong rumespeto. Sa huling sandali ng araw, bago tuluyang lumubog ang araw, tumingin si Tricia sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang marusing na manugang na Valmores. Siya ay si Tricia, isang mananahi ng sariling tadhana, isang babaeng binuo mula sa mga basag na piraso ng jade, nagniningning, matatag, at sa wakas, buo. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap na nakikita ng mata, kundi sa ningning na nagmumula sa isang pusong marunong magpatawad, ngunit hindi kailanman muling papayag na tapakan ang sariling dangal. 5 taon ang lumipas, ang pangalang Valmores ay hindi na naging kasing kahulugan ng malamig na kislap ng mga diamante. Sa halip, ito ay naging simbolo ng isang bagong uri ng karangyaan, isang karangyaan na may kaluluwa. Ang Casa Aurelia ay muling binuksan, ngunit hindi na ito ang tindahang nagtataboy sa mga taong nakatsinelas. Ang bawat pinto nito ay bukas para sa sino mang gustong makakita ng sining na hango sa hirap at tagumpay. Sa gitna ng showroom, sa isang espesyal na glass case na pinaliligiran ng mainit na liwanag, nakatanghal ang isang obra maestra,
Hindi ito isang kwintas na puno ng malalaking bato. Ito ay isang bordadong telang pinya na may mga hibla ng gintong sinulid. At sa gitna nito ay nakatahi ang 2 piraso ng orihinal na jade bracelet ni Tricia. Ito ang tinatawag nilang The Resilient Heart, isang paalala na ang pinakamahalagang hiyas ay ang dangal na binuo mula sa pagkawasak. Naglalakad si Tricia sa loob ng showroom, suot ang isang simpleng modernong Filipiniana. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na hindi nanggagaling sa pananakot kundi sa respeto. Huminto siya sa tapat ng isang bagong empleyado na tila kinakabahan habang nag-aayos ng display. "Huwag kang matakot," ang malumanay na sabi ni Tricia habang tinapik ang balikat ng bata. "Ang bawat hiyas dito ay may kwento, at ang kwento mo bilang tagapangalaga nito ay kasing halaga ng hiyas na hawak mo." Sa isang sulok, nakaupo si Rafael, pinapanood ang kanyang asawa nang may ngiting puno ng paghanga. Hindi na siya ang lalaking nakatali sa mga anino ng kanyang ina. Siya na ngayon ang katuwang ni Tricia sa pagpapatakbo ng negosyong ang layunin ay makatulong, hindi lamang kumita. "Handa ka na ba?" tanong ni Rafael nang lumapit si Tricia sa kanya. Naghihintay na ang mga bata sa labas. Lumabas ang 2 sa tindahan. Sa tapat ng gusali, isang grupo ng mga scholar mula sa Valmores Community School ang naghihintay. Sila ang mga anak ng mga manggagawang dati ay tinitingnan lamang bilang mga numero sa record ng foundation. Ngayon, sila ay mga batang nangangarap na maging mga doktor, abogado, at mga alagad ng sining. Ngunit bago sila tuluyang umalis, isang itim na sasakyan ang huminto sa malayo. Isang matandang babae ang nakatingin mula sa bintana, si Doña Celestina. Ang kanyang muka ay tuyot na, ang mga mata ay malungkot at tila palaging may hinahanap. Hindi siya bumaba. Pinanood lamang niya si Tricia na nakikipagtawanan sa mga bata. Dito natapos ang karma ni Celestina. Ang makita ang tagumpay ng taong pilit niyang sinira. Habang siya ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling nakaraan sa loob ng isang malaking bahay na wala ng boses ng nagmamahal. Ang kanyang dating hiya ay naging isang walang hanggang katahimikan. Hinawakan ni Tricia ang kamay ni Rafael habang naglalakad sila patungo sa mga bata. Naramdaman niya ang hangin ng hapon na humahaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng lunti ang paligid at ang pag-asa ng kinabukasan. Kinuha ni Tricia ang kanyang maliit na notebook at nagsimulang magsulat ng isang bagong disenyo para sa susunod na koleksyon. Ang disenyo ay hindi na tungkol sa pagkawasak, kundi tungkol sa pag-usbong. Isang disenyo ng mga ugat na gawa sa jade at mga dahon na gawa sa ginto. "Anong itatawag mo sa bagong koleksyon?" tanong ni Rafael. Tumingin si Tricia sa langit, kung saan ang kulay ng dapit hapon ay tila isang malawak na borda ng kahel at lila. "Itatawag ko itong pag-asa. Dahil ang jade, kahit gaano katigas, ay natututong yumuko sa ilalim ng liwanag upang magpakita ng tunay na ningning." Ang kwento ni Tricia ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng piniling huwag maging biktima. Isang babaeng napatunayan na ang ginto ay maaaring matunaw at ang diamante ay maaaring mawala. Ngunit ang isang kaluluwang dumaan sa apoy at nanatiling tapat sa kanyang sarili ay mananatiling nagniningning hanggang sa huling sandali. Habang lumalayo ang kanilang mga anino sa ilalim ng lumulubog na araw, ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang mahinang bulong ng hangin ang naging huling himig ng isang buhay na sa wakas ay nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Ang ningning ng jade ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang liwanag na gagabay sa lahat ng mga pusong nangahas na muling mabuo. Ang huling sinulid ay dahan-dahang humahabi sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kanyang silid, hawak ni Tricia ang isang lumang litrato, ang kanyang sarili noong 8 taon na ang nakararaan
Suot ang isang simpleng cotton na bestida. Ang mga mata ay puno ng takot at pag-asang hindi pa nababahiran ng pait. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng gabi ay hindi na amoy ng usok ng Maynila o ang mabigat na halimuyak ng mga bulaklak sa ospital. Ito ay amoy ng tuyong damo, ng malinis na papel at ng pag-ibig na dumaan sa apoy. Minsan, ang buhay ay parang isang pirasong tela na pilit na binubutas ng isang matalim na karayom. Masakit ang bawat tusok, nakakasilaw ang bawat hatak ng sinulid. Ngunit sa dulo, ang mga butas na yon ang bumubuo sa pinakamagandang disenyo ng ating pagkatao. Naaalala pa ni Tricia ang lamig ng marmol sa sahig ng Casa Aurelia. Naaalala pa niya ang bawat tawa ni Verona na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal. At ang bawat titig ni Doña Celestina na tila ba ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat na huminga ng parehong hangin. Ang gigil na naramdaman niya noon ay hindi naglaho. Ito ay nagbago ng anyo. Naging isang matalim na determinasyon na hindi na kailanman muling papayag na maging biktima. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sariwang sugat, ngunit ang mga peklat ay nandoon pa rin. Maliliit na marka ng bawat laban na kanyang ipinanalo. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kwentong ito, ang tinig ni Tricia ay tila isang bulong sa hangin. Huwag kayong matakot sa pagkabasag. Ang jade na nabasag at pinagdikit ng ginto ay mas mahalaga kaysa sa jade na nanatiling buo ngunit walang kwento ng pagtitiis. Ang hiya ay hindi ang pagiging mahirap o ang pagiging api. Ang tunay na hiya ay ang kawalan ng puso at ang pagyurak sa dangal ng kapwa para lamang sa kapangyarihan. Ang karma ni Doña Celestina ay hindi ang pagkakulong sa likod ng mga rehas na bakal. Ito ay ang pagkakulong sa isang mundong punong-puno ng mga hiyas, ngunit walang kahit isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang katahimikan ng kanyang rest house ay ang kanyang naging hatol, isang walang katapusang paalala ng bawat salitang binitawan niya na pumatay sa kaluluwa ng iba. At si Rafael, ang kanyang pagsisisi ay hindi isang regalong natatanggap ng buo sa isang araw. Ito ay isang proseso ng pagbawi, isang bawat araw na pagpapatunay na ang isang lalaki ay maaaring magbago kung handa siyang bitawan ang kanyang pride at tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. Ipinikit ni Tricia ang kanyang mga mata. Narinig niya ang mahinang pagtibok ng kanyang puso, mabagal, matatag, at malaya. Ang awa para sa kanyang sarili ay napalitan na ng isang malalim na paggalang. Ang dula ng Casa Aurelia ay tapos na. Ang mga ilaw sa entablado ay dahan-dahang namamatay. Ngunit ang ningning ng jade na muling nabuo ay mananatiling buhay sa bawat puso na nangahas na lumaban, sa bawat babaeng piniling tumayo sa gitna ng bagyo, at sa bawat kaluluwang naniwala na ang katapusan ng isang masakit na kabanata ay ang simula lamang ng isang mas magandang kwento. Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Tricia ang kanyang bracelet. Ang ginto ay nagniningning sa dilim, tila isang bituin na gagabay sa lahat ng mga nawawala sa gabi. At sa katahimikang iyon, nahanap niya ang pinakamahalagang hiya sa lahat. Ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa sarili niyang dangal. Diyan kami ng mahika.